Kay ko, sinuod lang, hindi na mapugkayo. Pero kanang kasugo sa iladya nga bata nga murag tomboy, kana staris, wa pagani siguro nagibolbol pagkaway angay gana ng putang inahan na. Sunod-sunod pinamimigay sa Kongreso. In-impeach si VP Inday Sara. At mula po noon hanggang sa ngayon, sunod-sunod ang kaso. Imbis na matakot, ay lalo pang tumatapang yung mga grupong bumuo ng Ridge Coalition para lalong lumawak ang mga grupong sumusuporta laban sa korupsyon at sumusuporta rin kay Vice President Sara at sumisigaw na no to impeachment. Yan po yung ating pag-uusapan. Pero kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na, mga kababayan. Isa nga po sa mga founder o mga ulo, utak ng Ridge Coalition, syempre, ang anak ni Tatay Digong na si Mayor Baste. At kasama niya po ang dating congressman na si Mike Defensor. Ang gaya ni Congressman Mike Defensor, si Baste po ay tinatakot at gustong kasuhan din dahil sa kanyang sinabi na ulo ni Bongbong Marcos ang kanyang kailangan. Si Mike Defensor naman ay tinambakan ng iba't ibang kaso. Pero sabi niya nga, pumunta siya sa Cebu para patunayan na hindi siya takot. Yun po, mga kababayan natin. At siyempre, matindi yung kanyang mga pasabog. Kaya pakinggan natin. Yung mga nangyayari sa ngayon, sunod-sunod ang kaso na ginagawa nila. At ito po ay hindi aksidente. Ito ay ipinlano magmula pa noong 2023. Noong ibinuo nila ang kaso laban kay Pangulong Duterte. Dahil importante sa kanila na mawala si Pangulo Duterte sa Pilipinas, ilabas sa ating bansa. Nang sa ganon, manahimik ang mga lumalaban para sa ating bansa, ang mga lumalaban kay VP Inday Sara Duterte. Matapos ang isang taon, ano po ang ginawa nila? Nag-file ng impeachment case kay VP Inday Sara Duterte. Pera, sunod-sunod pinamimigay sa Kongreso. In-impeach si VP Inday Sara. At mula po noon hanggang sa ngayon, sunod-sunod ang kaso. Ako ho, sinabi ko kay Mayor Baste nung nakarang linggo, baka hindi po ako makapunta ng Cebu dahil merong isang okasyon ang aking bunsong anak. Pero nag-usap po kami. Nung anak ko, umiiyak pa ho kagabi. At nung aking asawa, ang sabi ko sa kanila, pag hindi ako nagpakita sa Cebu, baka akala nila natakot nila tayo. Baka akala nila mananahimik tayo. Baka akala nila, hindi tayo lalaban. Iyon ang dapat, mga kababayan po natin. Imbis na matakot dahil tinatakot, dapat ipakita yung tapang. At yan po yung mga leader na kinakailangan po ng ating bansa, mga kababayan po natin. Hindi basta lang matalino, kundi may tapang at may malasakit para sa taong bayan. Yun talagang, hindi takot kahit binabantaan pa ng NBI at kung ano-ano pang kaso na pinupukol sa kay Congressman Mike Defensor. Kaya tama yan, tama yung ginawa niya, mga kababayan po natin. Yun lang, sakripisyo yung anak niya. Tuloy tayo. Paano po ba nagsimula itong aking pakikislahok at pakikilaban at pagsama sa Ridge Coalition? Noong pong 2025, lumapit ang isang kaibigan ko mula sa pamantasan ng Pilipinas. Ang sabi niya, Mike, kausapin mo itong isang sundalo. Sabi ko, ano ba yan? Ito yung magsasabi sa iyo kung ano yung nagiging delivery ng pera. Si Sergeant Orly Gotesa. Nag-usap po kami. Anong sabi ni Sergeant Orly? Sir, maleta po ang dinideliver namin sa Aguado, sa Malacanang.
sa Forbes Park, sa McKinley, nagdi-deliver kami. Ang sabi pa niya sa akin, magugulat ka sir, isang beses nakapag-deliver kami, 46 na maleta. Magkano laman? Sabi ko, Sergeant Orly, 48 million. Ang isang delivery, 2.3 billion pesos. Dinala daw nila sa bahay ni Saldi, inakyat doon sa horizon, yung 46. Pagkatapos ibinaba ulit, yung 11 naiwan sa bahay ni Saldi ko. Hindi ko ho talaga maintindihan. Ang sabi ko, Sarge, bakit kailangan nyo pang iakyat yung maleta at pagkatapos ibababa ninyo? Matapos po, ilang araw, kausap ko ang abogado ni Saldi ko. Ang sabi ko sa abogado ni Saldi ko, maganda magsalita na kayo ngayon. Sabihin nyo ang katotohanan kung saan napupunta ang pera. Kesa abutan kayo ng panahon ng paglilitis na hindi kayo nagsabi ng katotohanan, kayo mismo madadamay sa kaso. Napanood nga natin ang ilan po sa mga pasabog ni Congressman Mike Defensor, lalong-lalo na kinento niya kung paano siya nakapasok or paano siya nagsimulang lumaban sa korupsyon. Ito nga nung masaksiyan niya yung milyong, bilyong o trilyon na nakawan na nangyayari sa ating bansa na ikinikwento po ni Master Sergeant Gutisa at ngayon 18 Marines patungkol po sa delivery ng pera sa mga bahay ng mga kongresista, bahay ni Bongbong Marcos, bahay ni Martin Romualdez at bahay mismo ni Sandro Marcos. Ngayon pakinggan natin si Mayor Baste. Napakahaba po yung speech ni Mayor Baste. Umabot po ng 45 minutes. Kung gusto nyo panoorin yung full speech po ni Mayor Baste, kaso Bisaya, Tagalog, English lang, puntahan nyo po sa ating Facebook page, nandun yung buo. And dito po sa ating YouTube, mayroon ding live stream dyan, buo rin yung speech ni Mayor Baste. So ito, pakinggan natin yung mga maikling portion sa mga highlight ng mga speech ni Mayor Baste, mga kabayan. Kana si Bongbong Marcos, mudaog na dire sa inyong probinsya kung wa na siya gi-endorso ni Inday Sara. Tama, di ba? Hindi mananalo si Bongbong kung walang endorsement ni VP Sara. Ang ginaatubang nato karon impeachment man ni Vice President Inday Sara. Tan-awa ninyo, ang muingon sila 200 kapin na daw ang ilahang mga congressman ko no nga unsa nga moboto for impeachment. O di butanta lang na ana. Dire sa Cebu, murag ang nahibaw-an ako wa gyud ni boto kaniadto pa sila PJ Garcia o Cutie Del Mar. Mao na karon ni amang ko dire gusto na ko ni kani nga higayon gusto na ko gamiton nga moingon sa akong kinasing-kasing nga pasalamat nga nibarog mo para sa ako ang igsoon ug labi na para sa akong amahan. Salamat kayo ana nilang duha. So naaman tay nadunggan nga ning gawas nga unsa ni. Unsa may ihatag kuno sa mga congressman kung affirmative sila for impeachment. So na ay 200 million infra kanistorya ra niya basta ingno na tangin na priso na. Kaso, pero matagal na po yan eh. Matagal na po lumalabas yung mga ganyang impormasyon. Mismo si Jaime Marcos ay may natanggap din na impormasyon na ganyang kalaki yung nakukuha nila. Mantakin mo 5 milyon, 10 milyon. Ganyan po yung mga binibigay po sa kanila. I think worth 200 million ata. Yung proyekto and ayuda. Grabe no. Paldo. Di pa. Bata pa kay ko. Sinuod lang. Hindi na mapugkayo. Pero kanang gasogo sa iladya nga bata nga murag tumboy kana sa race, wa pagani siguro na gibolbol pagkaway angay gana ng putang inahan na. No, nakatikim na naman si Cheres.
I'm very British eh. Buta. Utang igit ng bataan eh. Buisit, yun. Balikon sa anak ko ni kung gusto istorya. Kaning ang kada congressman kuno, ibutang nato sa kuno ha, kay basi ingno nila nga maogi na kuno 200 million infra projects. Oh, okay? 3 million per month in 12 months. Unya 20 million cash. Kaning 3 months per month MOO ini. Kaning 20 million cash, murag upfront na, lamsam na hatag. So maoning madawat ko no sa mga congressman nga moboto og yes to impeachment. Grabe. Ay, unya na, bana kay ka. Karon og kwentahon nato ba? Kwentahon nato. Kaning 200 million infra projects will amount kung 200 ang ilang ginaingon because that is what they're claiming. 40 billion pesos na. Grabe. Kaning 3 million per month times 12 months, 7.2 billion. Okay? Kaning cash nga diretso ihatag as payment siguro to say yes for the impeachment, 20 million for 200 congressmen, 4 billion pesos. Ang grand total, 51.2 billion. And all for what? Kay gatong murag tomboy nga wa pagibolbol, nahadlok sila ato. Yan yung mga congressman, gana kabalo man kung masambugiro pamuana niya, ano mo tuo, mamuana ng bataan na. So grabe mga kabayan po natin. So talagang paldo sila, no? Ang laki ng budget na nakalaan para lang sa impeachment ni Vice President Sara. Mga kabayan po natin, yung pinag-uusapan natin, 125 million. So may allegation pa sila ng mga iba. Okay? So alam naman natin na in-increase yung pera. Dahil nga po, gusto nila mapahiya lang po yung mga Duterte. Pero dito, nakikita nyo mga kabayan po natin, ang laki po ng budget allocation. Billion yung pinag-uusapan. Ganyan kalaki po. Pera ng taong bayan. At hindi tayo nakakasigurado kung itong mga infra project na ito ay may implement talaga. O baka maging ghost project at substandard na naman ito. Kasi gigil nga sila sa pera eh. Yan ang purpose kung bakit sila pipirma sa impeachment ni VP Sara. E tandaan natin mga kabayan, yung lahat na pipirma sa impeachment ni VP Sara, certified magnanakaw yan. Certified kurakot yan. Unang-una, pera yung habol nila. Hindi yung prinsipyo at ebidensya. Kasi walang ebidensya eh. So kung walang ebidensya, hindi ka pipirma, ay di may prinsipyo ka. Eh alam mo walang ebidensya, pipirma ka, eh wala kang prinsipyo. Pinagpalit mo nga sa pera. So, mga magnanakaw, corrupt yung mga pipirma sa impeachment ni VP Sara. Eh, tandaan nyo po mga kabayan po natin, kung sino man yung pipirma sa impeachment ni VP Sara, yan po ay magnanakaw, corrupt, sobrang dami ng yaman yan. Baka buong bahay niyan puno na ng pera sa dami ng pinamumudmud ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya para sa ating mga ordinaryong Pilipino, dahil tayo lang po ang kakampi ng mga Duterte, dapat hindi tayo papayag na ma-impeach nila si Vice President Sara. Anong gagawin natin? Magkaisa tayo. Bukas, may rally po sa harap ng House of Representatives. Ipakita natin na mas marami tayo kaysa kanila na mga buaya sa loob ng Kongreso. Mabuhay.